Congressman Erese, sumabog sa galit, binulgar ang baho ni BBM. Erese, tinanggal ang posisyon sa Kongreso. Yun na nga sinasabi natin. Pag ikaw ay kinalaban mo si Marcos, talagang tanggal ka sa posisyon. Kahit anumang posisyon yan, tanggal ka talaga. So yung ibang kongresista ngayon, mag-isip-isip na talaga kayo. Oo, kung papabor pa ba kayo kay Marcos o hindi. Tingnan yung nangyari kay Erese. Oh. Pero I'm sure, masaya si Erese ngayon kasi ipinaglaban niya ang kanyang believes na tama ang kanyang desisyon. Kanina kasi sumabog siya sa galit kasi puro na lang bola-bola ang ginagawa ng Marcos administration. Ang daming mga promises, pangako ni Bongbong Marcos pero puro bola lang. Ito ayon kay Congressman Erese, hindi na siya nakapagtimpi kabibig. Sumabog na si Congressman Erese. Sabi dito sabi ni President Marcos, priority niya na magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi, bola lang. Sabi ni President Marcos, priority niya yung Independent Commission Law. Na ipasa ba? Hindi, bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya ang Anti-Political Dynasty Bill. Alam na alam niya, BBM, ang meaning ng political dynasty sapagkat kaming dalawa ang author ng kauna-unahang batas na may provision ng Anti-Political Dynasty Bill. Bola lahat. Bola noon, bola ngayon, bola-bola Marcos. Hala ka. Grabe. As in, kung tingnan mo lang yung statement ni Congressman Erese, galit siya Talagang napuno na siya sa mga pangbobola, pambobodol ni BBM at hindi niya hahayaan ito na parang kawawa ang taong bayan Ewan ko sa mga loyalista until now, binobola pa rin ang kanilang sarili at bulang-bula pa rin sila hanggang magbula-bula na lang ilang ba mga kabibig. Diba? Palakpakan natin si Congressman Erese. Sa lahat ng mga kongresista dyan, siya lang ang may tapang na suwayin, na maglabas ng loob, ng katotohanan, ng mga gustong ilabas ng sambayan ng Pilipino pero takot lang. Si Congressman Erese, ang tanging congressman na talagang hindi takot kay Marcos. Dahil hindi takot si Congressman Erese kay Marcos, tinanggal sa posisyon. Opo. Tinanggal sa posisyon si Congressman Erese at ipinalit si Leila de Lima. Tinanggal si Congressman Erese at Senior Deputy Minority Leader. Tingnan nga ha. Tinanggal. So kakamping, tinanggal, pinalitan ng kakamping. Ngayon, feeling ko talaga si Congressman Erese, ito yung tunay na kakamping. Kasi nakikita niya ang hindi magandang nangyari sa Pilipinas under PBBM administration. Itong si Leila de Lima, ito yung balingbing na kakamping. Diba? Kung talagang meron siyang respeto kay Congressman Erese na kapwa kakamping, hindi niya i-accept itong Senior Deputy Minority Leader na posisyon. Pero swapang ding babaeng ito, tinanggap niya. Diba? O, eto kabibig ito yung galit ni Congressman Erese. Kabibig, manood tayo. Grabe. Ito na. May mga kabibig. Yeah, okay. So that's an objection to the motion. Okay. Objection. Yes, Congressman Erese. Well, Mr. Chair, kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po, mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Pangalawa po, maliwanag sa ating konstitusyon. Sa mga framers ng Constitution natin, meron pong parameters on how to define a political dynasty. One, it should promote equal access and opportunities to ordinary citizens for public office. Dito po, 5 mga
yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito Oh. sa iba't ibang mga posisyon. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power, ang liwanag. Hindi, the Congress have been ignoring the anti-political dynasty provision of the 1987 Constitution for 39 years. Binabaliwala natin. Pero ngayon, mas worse. Bakit? Galit na si F. Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, Yes. sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman na mayroong Irice. provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please, bola. direct- Marcos. Your Honor, please direct. If that's a objection, you don't need to explain your objection. You just say you objected to the motion. I would, but I would allow. I only allowed you to say your piece, Mr. Chair, just to be fair. No. So, then, Congressman Irice. No, I will have to explain that. Ito. Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman na mayroong Irice. provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Hindi mo mapigilan Bola yung- lahat. Please, Bola nun. Your Bola, Honor, please, bola. direct- Marcos. Your Honor, please. Yan, bola-bola Marcos. Kung akala ni Adjong na mapipigilan niya si Irice, hindi talaga eh. May paninindigan si Congressman Irice at ito ang komento ng ating mga netizen. Congressman Irice is right and must be heard of. I would prefer a version that includes the opposition in crafting. Si Zia Adyong ang makikinabang dahil buong ang kanya lahat nasa posisyon. At siya rin ang chairman ng Electoral and Suffrage Committee. At sa tagal nila sa politics, hindi umaasenso ang Lanao del Sur. Buti pa ang Sultan Kudarat ang bilis ng progress. Hala, from Alex Oxman. Tama nga naman si Congressman Irice. Ano pa ang anti-dynasty bill kung ganyan lang naman? E di wag na lang gumawa ng bill. Ito lang ata ang kakamping na may sense, sabi ni Grace Maglasang. To the rescue agad si Adjong, halata. Busy si Kulot sa mga bashers niya. Diba? Walang, nakita nyo, dito ba, nakita nyo kung sino yung tunay na kakamping? Kung sino yung tunay na may malasakit? Yung ibang kakamping na nakaupo dyan tumatawa lang. Parang they never gave a second motion to Congressman Irice. Pero itong mga ito, ang sarap pumapel. Pero si Congressman Irice, hindi yan papapel. Talagang bulgaran yan ng katotohanan at yung gusto niya. Diba? Oh. Diba? Busy si Kulot, si Ko, sa mga bashers niya. Ayaw makinig ni Kulot, baka matuwid ang book niya. Salute si Congressman Irice. Paano kalokohan naman yung mga ano pa ba ang bago sa kanila. Ang tagal ng tututuit para matapos ng mga buaya. Bakit kaya palaging may umaawat kapag nabanggit si BBM? Yun. Yun ang tanong. Bakit may maraming umaawat pag mamamention na ang pangalan ni BBM? That's the question. Ano ba? Sino ba ang pinagsisilbihan ng mga kongresista? Si BBM lamang or ang Pilipino? Di ba kabibig? Parang ngayong gobyernong ito, takot sila kay BBM. At yes, presidente, siya dapat ay magtakot. Pero, grabe naman yun. Pati yung constituents mo, hindi mo na iisipin sa takot mo kay BBM. Diba? Gusto ko yung statement ni Congressman Irice. Again nga. Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na, Congressman na mayroong Irice. provision
ng Your Honor, please. anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat. Please, Bola nun. Your Honor, please, Bola, direct- Marcos. Bola Marcos. Diba? So yun kami, Big, ano ang iyong reaction, komento nitong pagsabog ng galit ni Congressman Eresi? And that is understandable actually, mga kabibig. That is very understandable. Kaya nga after ng magsabog ng tawag dito, galit ni Congressman Eresi, ay agad siyang pinalitan. Pinalitan siya ni Lele de Lima bilang Senior Deputy Minority Leader. Hala ka, ang bilis naman. Pag ang gobyerno, pag ikaw ay kontra ng gobyerno, of course, papalitan ka, di ba? Isulong ang tunay na anti-dynasty bill, mahusay ka, Congressman Eresi. Nick Kaufman said, the words of Marcos is for the wind. Oh, di ba? Ipaglaban mo kung go lang, Congressman Eresi, basta nasa tama ka, kahit anong kulay ka, support kami sa iyo. Tingnan yung kabibig. Nakakuha ng maraming supporters si Congressman Eresi. Tama nga sa Atty. Kaufman, no? Yung mga words ni BBM, puro pahangin lang yan. Walang sense. Yun lang kabibig. Ano ang inyong reaction hinggil dito?